Good evening. Good evening, good evening. Good evening mga pards. Magandang gabi sa inyo. Welcome again to my vlog or to my life story. Kung nakita niyo yung latest video ko, grabe yung experience ko dun sa bundok, promise. Hindi naman malapit ng mamatay, pero kung hindi ko pinapakiramdaman yung ano ko doon, yung feeling ko doon, ganun talaga mangyari. Mamamatay talaga ako. At kaya ba? Ganun yung aking ano X5. Ang aking ginawa doon mga parts, kung bakit hindi ako masyado na inatake, kasi naramdaman ko na siya na papunta na ako doon yung batok ko medyo kakaiba na, yung aking tawag dito, ang aking feeling kakaiba na, at first time kong makita na ang tao kulay dilaw. In fact, kung nakita mo tong visor ko ngayon, bago to sa sa DSX1 na model. Pag-usapan natin to later, pero kung titingnan mo, kung nasa loob yung mata mo, ganun ang pakiramdam, yung parang dilaw. Dilaw yung mukha ng tao. Kaya yun ang nakikita ko sa kanila. Yung di-describe ko na nakikita ko, yun talaga yung nakikita ko, kakaiba, as in hindi naman ako kinabahan, hindi naman ako takot mamatay. In fact, natatawa nga ako natutuwa pa nga ako kaya sinabi ko na masaya pala ang feeling pag namamatay ka na. Alam mo, pag ready ka talaga, wala namang problema no. So yung iba kasi hindi ready, kaya takot sila mamatay. Ako hindi ako takot mamatay Pero yun nga lang, wag mo na ngayon, Lord. Pabuti mo muna ako ng 75 na hindi ko na mahawakan yung aking motor. Ganun lang yun, Lord. So ganun nga ang nangyari mga pards. Grabe ang pakiramdam na yun. Nakakahinga pa naman ako, tumatawa pa naman ako, pero yung point na sumasakit na yung batok mo, blur na yung paningin mo, kakaiba yun. Yun yung bagay na iniwasan ko, na maging critical siya sa pakiramdam ko. Kaya nagpahinga ako. To think, nagmotor pa ako sa DN, di ba? So kasi hindi na kinaya kaya nagpapasalamat ako kay JR talaga. Kaya ako binigay yung aking sapatos. Yung sapatos naman natin, sobrang effective talaga siya. Kapit na kapit sa sa dahon. Hindi ako na-slide doon, pards. Maraming mga instances na muntik na akong ma-sprain. Since high cut siya, yun na nag-prevent sa kanya na ma-sprain ako. So fulfilling yung pakiramdam na hindi ako nagkaroon ng problema na ganun sa aking sapatos. Punta tayo sa Every Nation building sa Victory Church. Nag-volunteer kasi ako next month bago ako umalis ng papuntang Mindanao o babiyahe. Bago tayo babiyahe, meron silang conference sa 17, 18, 19. So nag-commit tayo to do the job for free. Photography, freelance. So ayun, matagal na akong volunteer dyan Tapos ngayon nag-commit tayo. So ito pala ang ating HGC. Ito na, usapan na natin to ngayon. Kaya kung bakit nagpalit ako ng lens visor ito. Ito yung HGC DX-H1 DSX-X1 na model. Kung bibili kayo nito, pards, tapos bibili kayo ng visor na iridium, wag na wag kayong bibili ng iridium.
Kasi ang nangyari sa iridium ko mga parts, during our ride kasi sa nung Sunday ride, umulan, di ba? Nung umulan siya, tinapuhan ko siya, nagtrapo ako ng, siyempre tinapuhan ko ng basa, ng trapo na para sa glass. Bad trip, nawala yung iridium niya. Napaka fake, grabe. Ang pangit. So, kasi ang nangyari kasi dito, nung trinapuhan ko siya, nawala yung gold na visor na iridium. Kaya sobrang disappointed ako. Sobrang disappointed ako sa quality ng visor niya, ng iridium. Kaya nagpalit tayo ng amber. Tapos yung anti-fog nilagay ko dito. Hindi ko na magamit yun kasi akala ko chemical ng pang washing dito sa motor ko ang nakadali. Hindi pala, tubig lang. Kasi tubig lang talaga siya. Tinanggal ko lang yung tubig, tinanapuhan ko. Natanggal siya, acid rain siguro yun, no? Grabe. Nalungkot ako. Kasi mahal siya 2.5 yun 2.6 sa kanila sa SGC 2.5 sa Lazada. Pero kung bibili mo 2.6 pa rin yun, sama shipping. Ito 1.6 lang to 1.6, abot siya ng 1.7. So na-disappoint ako. So na bad trip ba? Kaya sabi ko, bad trip naman yung ganun iridium. Bibili sana ako ng silver iridium. Problema, isip ko kasi kung bibili ako, mas masisira lang. Sayang naman yung 2.6. Di ba? Kaya sabi ko, wag na, ayoko na bumili. Ito na lang, colored lens na lang. Ang problema lang dito sa colored lens, eto maliwanag sa gabi. Paano sa umaga? Sobrang liwanag dito. Sobrang liwanag dito, pards. Pero maliwanag talaga kasi parang init na init. Sobrang liwanag dito sa umaga. Yun ang problema dito. Kaya kung bibili kayo ng ganitong model, wag na, I don't recommend. Kasi wala sayang yung pera nyo. Tsaka unang-una mga parts, old model to 2018 pa to nag-umpisa. Manufacturing date ko sa akin 2023. Kaya late na masyado. Mag-expire na to, na malapit na. Samantalang meron akong SGC before, kung natatandaan nyo sa mga previous vlogs ko, na meron akong kulay carbon fiber na SGC. Yun siya, meron siyang dalawang iridium. Tinatrapuhan ko pa ng basa yun. Tsaka minsan sinisprayhan ko pa ng pang cleaner. Hindi naman nasisira. Kaya bad trip weirdo talaga. Tapos yun pala, parang pinatong lang yung visor sa taas. Yung yung tinted. Parang inisprayan lang tapos masisira siya. Kaya pala ang lagi nilang sinasabi, ang advice nila lagi is pag nag-spray ka, ang advice nila is pag nagtrapo ka daw or pag naghugas ka, running water daw ang gawin mo. So maghahanap ka pa ng faucet para mo siya trapuhan ng ganun. Ibig sabihin, pangit talaga quality. Kasi nung nagkaroon ako ng visor na iridium, hindi naman ganun ang sinabi. Sinabi lang na make sure na tama lang yung towel na gagamitin mo. Yun lang. Franela. Yun lang naman ang advice. At saka any heavy chemicals, ano lang, normal naman yun.
Siyempre, wag kang magpatrap ng alcohol. Wala eh. Ibig sabihin, tubig lang yung nakadali nun. Kasi na-try akong nilagyan ko ng alcohol kanina. Hindi naman natanggal yung vice, yung iridium na gold. Yung kasi gusto ko na sana tanggalin na lang lahat eh. Hindi na siya matanggal. So meron siyang butas na malaki sa gitna. Ang pangit. Kakainis. Ewan ko pa. So meron tayong goal sa buhay natin. So every month parang meron tayong kailangan i-achieve, no? Obviously, yung March saka April, yun na yung papunta natin sa pagbiyahe natin. Tsaka April, May, plano kong pumunta ng Marinduque. Kung wala akong kasama, di ako lang mag-isa, kaya naman. Marinduque, ikutin natin. Tapos kung may kasama ako, the better. Diba? Punta tayo sa beach nila doon, which is ayoko yung beach doon eh. So ikutin natin yung Marinduque, mga parts. So since binigay natin yung sapatos kay JR, yung porter namin, so kanina, ngayong araw, bumili tayo uli. For this time, a little bit shorter or a half inch lower. So 43 yung sukat, 44 kasi yun dati. So let's see kung try natin kung maayos ba yung 43. 9.5 yun eh. Ganun. To 9. So magmedyas na lang tayo na manipis. Grabe kasi naramdaman ko talaga na sobrang comfortable siya nung ni-hike ko siya. Tapos sobrang kapit na kapit sa bato. Nakailang slip ako. Hindi dahil sa nadulas ako sa bato, kundi yung mga miscalculation lang na pagtayo. Muntik na ako mag-twist yung aking ankle. So kung mag-twist yun, sigurado pilay yun. Kung hindi dahil sa sapatos ko na mahaba yung aking parang boots, magkakaroon ako ng problema sa sa paa. Kaya buti na lang talaga nasa BGC tayo, mga parts. We still have two bars. Kaya pa yan. Hi. Some meeting sa Every Nation. Hindi ganito itsura nito dati. Wala to dati. Hindi man ako isa sa mga pioneer dito, pero kilala ko tong Every Nation. Matagal na ako dito. BGC. Tapos na rin yung ating conference meeting. So magvo-volunteer tayo sa March 17, 18, and 19. Matagal-tagal na rin na hindi tayo nakapag volunteer sa Victory. Sinadya ko talaga to. In fact, mayroon kaming family gathering sa March 17 sa Clark. And 18, kinancel ko yun. Mas kailangan ko to. You know why? Kasi aalis na tayo eh.
Kailangan natin yung guidance ni Lord pag umalis tayo. Kaya mas prefer ko yung sasali na lang sa conference. Saka medyo matagal-tagal na rin yung volunteer natin sa sa conference sa church. Siguro yung last kong attend dito is 2010. So matagal-tagal na nga. Kailangan mag-volunteer tayo. Itong visor ko maliwanag. Ayan, no, dilaw lahat. Parang yung nakikita ko nung nung inatake ako. Ganito yung tsura eh. Kung tatanungin nyo ako kung gusto ko pa bang umakyat, parang gusto ko pa. Parang nasa-challenge ako lalo eh na mag-prepare. Siguro hindi siguro ganun kalaki kahaba yung heights na akyatin natin, pero parang gusto ko siyang gawin uli. Parang gusto ko lang talaga i-challenge yung sarili ko. Kasi kung sa totoo lang, kakaiba talaga yung experience nun eh. Masasabi ko talaga near death experience talaga siya. Yung experience na yun. Pero masuggest ko lang dun talaga na kung mag-hike kayo, kailangan talaga physically and mentally alert, prepared. Kasi wala eh. Tinatanong ako ng kaibigan ko bakit kung nagsisiba ako na binigay ko yung sapatos. Actually hindi. Masaya yung kalooban ko. Parang sinasabihan ako ni Lord na ibigay mo sa kanya yung sapatos kasi mas kailangan niya, hindi ikaw. Kasi nakita ko kasi sa kanya yung porter ko nakatsinelas lang eh. Ang laki na save sa akin yung yung ankle ko. Yung muntik na matapilok yung aking paa eh. Kung hindi dahil sa high cut siya, tapilok talaga yun. Tapilok siya talaga. Tatapilok talaga ako. Mga 3 beses yata ako muntik ng matapilok. Kung hindi lang nabusinahan ko siya. Dapat hindi. Nagbunga tuloy akong mayabang. Sorry na po. Hindi ko po sinasadya. Time check is 10:19. Itong visor ko na to, dapat talaga ginagamit na to sa gabi. Ay nako. Mahal na ngayong mahal na yung sapatos 1.8 na, bili ko kanina. From 1.2. Discontinued na kasi sa Lazada. Sa Shopee meron pa eh. Pa talaga pag nandito ka sa lugar. Pag nandito ka sa lugar na to, nasa gilid ka. Always remember, stay safe, ride safe. God bless. Bye.